Kumusta ang pakiramdam mo pagkatapos bumisita sa isang kaibigan o kamag-anak? O matapos makipag-ugnayan sa ilang tao sa buhay mo? Masaya ka ba at puno ng enerhiya? O pakiramdam mo ay parang naubusan ka ng lakas at bigat ng kalooban na para bang may bumulong sa isip mo ng mga alalahanin o di pagkakasundo? Hindi ba't nakakapanghina kung minsan na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, pagkatapos ng bawat pagbisita, ikaw ay naiwang may halo-halong emosyon o di kaya ay punong-puno ng pag-iisip na nakakaubos ng iyong kapayapaan. Habang tumatanda tayo, mas lalo nating nararamdaman ang halaga ng bawat sandali ng ating kapayapaan at kaligayahan. Mas madali tayong mapagod, mas kailangan natin ng katahimikan at mas nagiging mahalaga ang pagpili kung kanino natin gugugulin ang ating natitirang oras. May mga uri ng tao, mga kaibigan man o kamag-anak na kahit gaano pa katagal nating nakasama ay hindi na nakakatulong sa ating paglago, kundi sa halip ay nakakapinsala sa ating kalooban. Hindi ito tungkol sa pagiging mapili o pagmamataas, kundi tungkol sa pagprotekta sa sarili nating kalusugan, lalo na sa ating isip at puso. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng tao na sa ating pagtanda, mas mabuting iwasan o limitahan ang pagdalaw para mapanatili ang ating kapayapaan at kaligayahan. Huwag nating sayangin ang bawat araw sa pag-aalala o pagdaramdam. Manatili hanggang sa huling bahagi ng video dahil may isang bagay na ibabahagi ako na tiyak na magugulat ka at makakatulong sa iyo ng malaki. Simulan natin sa unang uri ng tao na mas mainam na iwasan o hindi bababa sa limitahan ng pakikipag-ugnayan, lalo na habang tayo ay tumatanda na. Ito ang mga taong tinatawag nating ang laging nagrereklamo o ang negatibo. Kilala mo ba sila? Sila yung mga tipong kahit anong mangyari, may reklamo palagi. Mainit ang panahon, reklamo. Malamig, reklamo pa rin. May nangyaring maganda, may mahanap pa ring mali. Ang usapan ay tungkol sa magandang balita, sila ang unang maghahanap ng bahid o magsasabi ng oo nga pero na may kasamang pag-aalinlangan o pag-iisip ng masama. Ang kanilang mundo ay puno ng problema, ng pag-aalala at ng mga di pagkakasundo. Para silang itim na ulap na laging nakasunod at kahit anong sikat ng araw, hindi nila ito nakikita dahil abala sila sa paghahanap ng ulan. Nakakapagod silang kasama, hindi ba? Pakiramdam mo, pagkatapos ng isang oras na pakikipag-usap sa kanila ay para kang nagbuhat ng 10 sako ng bigas. Ang bigat sa pakiramdam. O mas masakit pa minsan silang ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak o matagal ng kaibigan. Paano nga ba ito nakakaapekto sa ating kapayapaan? Simple lang, ang negativity ay nakakahawa. Tulad ng isang sipon na mabilis kumalat, ang mga negatibong damdamin at pag-iisip ay maaring kumapit sa atin nang hindi natin namamalayan. Kung lagi tayong nakikinig sa kanilang mga reklamo, unti-unti ang ating sariling pananaw ay magsisimulang magbago. Magsisimula tayo maging mas pessimistic, mas alalahanin, at mas mapanghusga rin. Nako, hindi ito ang gusto natin para sa ating gintong edad, tama? Sa panahon na dapat ay nag-e-enjoy na tayo sa ating buhay, may papasalamat sa bawat umaga at naghanap ng mga bagay na magpapasaya sa atin, naririnig pa rin natin ang mga walang katapusang daing. Ang epekto nito ay hindi lamang sa ating kalooban, kundi maging sa ating kalusugan. Na malagay Ayon sa mga pag-aaral, ang matagal na pagkalantad sa negatibong kapaligiran ay maaaring magpataas ng stress hormones sa ating katawan na maaaring magresulta sa iba't ibang sakit tulad ng high blood pressure at problema sa pagtulog. Sino ba naman ang gusto magkasakit dahil lang sa mga taong ito? Kaya anong magagawa natin? Hindi natin sila basta-basta maiiwasan ng lubusan, lalo na kung kamag-anak sila. Ngunit maaari nating limitahan ang ating pakikipag-ugnayan. Kung nasa harap mo sila at nagsisimula na silang magreklamo, subukang magpalit ng usapan. I-shift ang topic sa isang bagay na positibo o neutral. Halimbawa, naku, alam mo ba ang ganda ng araw kanina? Nakakatuwang tingnan ang mga halaman sa labas. O kaya, kumusta naman ang apo mo? Balita ko magaling na sumayaw. Kung hindi pa rin sila tumitigil, magalang na humingi ng paalam. Maaari mong sabihin na kailangan mo nang umuwi dahil may gagawin ka pa
o magpapahinga ka na. Kung minsan, ang pagtango-tango lang at hindi pagbibigay ng karagdagang reaksyon ay sapat na para hindi na sila magpatuloy. Ang importante ay protektahan natin ang ating sariling enerhiya. Ang ikalawang uri naman ng tao na dapat natin pag-isipan kung bibisitahin pa ba o hindi ay ang manipulatibo o ang mapagsamantala. Ito ang mga taong tila laging may hidden agenda. Lumalapit lang sila sa iyo kapag may kailangan at bihira silang magbalik ng pabor o magpakita ng tunay na pagmamalasakit kung wala silang makukuha. Pakiramdam mo ay isa ka lamang gamit na pwede nilang pagsamantalahan para sa kanilang sariling interes. Marahil ay nakaranas ka na nito, hindi ba? Ang tawag lang ay kung kailangan ng tulong pinansyal o kaya ay kailangan ng kasama para maglakad sa iba't ibang opisina o di kaya ay kailangan ng kasama para magpa-check up, pero pagdating sa pagkamusta o pagbisita sa iyo nang walang kapalit, bihira o halos wala. Ito ay nakakapagod sa emosyon at nakakaramdam ng pagiging ginagamit. Habang tumatanda tayo, mas lalo nating pinahahalagahan ang tunay na relasyon, ang pagiging tapat at walang malisya. Ang mga tao mapagsamantala ay gumagambala sa kapayapaang ito dahil pinipilit ka nilang gawin ang mga bagay na hindi mo naman gusto o nagbibigay ka ng higit sa kaya mong ibigay sa ngalan ng kung ano ang tingin nila ay obligasyon mo. Ang masama pa rito, kapag hindi mo sila napagbigyan, maaari silang magalit, magdrama o magpakalat ng maling kwento tungkol sa iyo na lalong makakasira sa iyong kapayapaan. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng stress at pagkabigo. Marahil iniisip mo, paano ko ba sila iwasan kung kamag-anak sila at may pinagsamahan kami? Hindi kailangan ng matinding pagputol ng ugnayan, kundi pagtatakda ng malinaw na hangganan o boundaries. Kung tumawag sila at humingi ng pabor na sa tingin mo ay sobra na o hindi mo na kaya, matuto ka magsabi ng hindi. Hindi ito pagiging masama, kundi pagiging responsable sa sarili mong kapakanan. Maaari mong sabihin na may paggalang, pasensya na, hindi ko yata kayang gawin yan sa ngayon. O marami rin akong ginagawa, kaya hindi kita matutulungan. Hindi mo kailangan magpaliwanag ng mahaba. Ang mga taong tunay na nagwamula sakit ay maintindihan ka. Ang mga mapagsamantala ay maaaring magalit. Ngunit ito ay patunay lamang na ang kanilang intensyon ay hindi malinis. Mahalaga na unahin mo ang sarili mong kapayapaan at kaligayahan. Huwag mong hayaang maramdaman mo na ikaw ay ginagamit. Kung may mga nakaraang pabor ka ng nagawa, tandaan mo na hindi mo kailangan ng kapalit para doon. Ginawa mo yun dahil gusto mo, pero hindi ito nangangahulugan na obligasyon mo na ang lahat ng kanilang hihingin. Maging matatag sa iyong desisyon. Hindi ka magiging masamang tao kung pipiliin mong protektahan ang iyong sarili. Ang pag-iwas o paglilimita sa pakikipag-ugnayan sa mga taong ito ay hindi pagtalikod sa obligasyon, kundi pagtanggap sa responsibilidad na alagaan ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. At para sa ating lahat, ito ang pinakamahalagang kayamanan habang tayo ay tumatanda. Ngayon, lumipat naman tayo sa susunod na uri ng tao na maaaring makasira sa ating kapayapaan at kaligayahan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikatlong uri ng tao na mas mainam na limitahan o iwasan ang pakikipag-ugnayan. Ito ang mahilig manghusga o ang kritiko. Sila ang mga tao na laging may puna sa lahat ng iyong ginagawa, sinasabi o kung ano ka. Hindi ka nila bibigyan ng sapat na pagkilala o papuri, ngunit mabilis silang magbigay ng komento na nagpapababa ng iyong kalooban. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi na bagay sa edad mo. Naglakbay ka, hindi ka pa ba kontento sa bahay? Ganyan pala ang apo mo, hindi marunong bumate. O kaya naman, bakit mo ginawa yan? Dapat ganito ang ginawa mo. Sila ang mga taong nagpaparamdam sa iyo na hindi ka sapat, na may mali sa lahat ng iyong pinipili at na laging may kulang sa iyong buhay. Ang kanilang mga salita ay parang maliliit na karayom na dahan-dahang tumutusok sa iyong kumpiyansa at nag-iiwan ng sugat sa iyong pagkatao. Lalo na sa ating edad kung saan dapat ay mas buo na ang ating pagkatao
at mas tanggap na natin ang ating sarili, ang ganitong uri ng kritisismo ay nakakasakit. Ito ay nagdudulot ng pagdududa, pagkabahala at minsan pa nga ay lungkot. Ang patuloy na pagdinig ng negatibong puna ay maaring magpababa ng iyong self-esteem at maging dahilan para magalinlangan ka sa iyong sariling kakayahan at pagpapasaya. Hindi ba't masarap kasama ang mga taong nagpapagaan ng iyong loob, nagbibigay ng inspirasyon at nagpaparamdam sa iyo na mahalaga ka? Ang mga taong mapanghusga ay kabaligtaran yan. Ang kanilang paghusga ay madalas nagmumula sa kanilang sariling kawalan ng kapanatagan o inggit. Hindi ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanila. Ngunit ang kanilang problema ay hindi dapat maging problema mo. Paano mo haharapin ang ganitong sitwasyon? Ang pinakamabisang paraan ay ang hindi pagpapaapekto sa kanilang mga salita. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang iyong sarili. Kung mayroon silang puna, nitiyan mo lang at sabihin, salamat sa iyong opinyon o bawat isa ay may sariling pagpapasiya. Hindi mo kailangang makipagtalo o ipagtanggol ang iyong sarili. Ang kanilang kritisismo ay kanilang pasanin, hindi sa iyo. Ang paglilimita sa pakikipag-ugnayan sa kanila ay isang paraan ng pagtatakda ng hangganan sa iyong sariling kalusugang mental. Mas piliin mong kasama ang mga taong nagpapalakas sa iyo, nagbibigay ng suporta at nakikita ang kabutihan sa iyo. Sila ang magpaparamdam sa iyo ng kapayapaan at kaligayahan. Ang ika-4 na uri namang ng tao na dapat natin bigyan ng pansin ay ang antsismosa o ang mahilig sa drama. Ito ang klase ng tao na meron halos sa bawat komunidad, hindi ba? Sila yung laging may bagong balita tungkol sa buhay ng iba, mga kapitbahay, mga kamag-anak o mga kakilala. Hindi lang basta balita, kundi madalas ay may halong pagmamalabis, pagpuna at paghahanap ng gulo. Gusto nilang pag-usapan ang problema ng iba, ang pagkakamali ng iba at ang mga issue na hindi naman direktang may kinalaman sa kanila. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong ito ay parang pagpasok sa isang latya ng negativity at intriga. Habang nakikinig ka sa kanilang mga kwento, unti-unti kang nasasangkot sa drama na hindi naman sa'yo. Ang tsismis ay nakakalason. Nagdudulot ito ng pagdududa sa mga tao sa paligid mo. Nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak at higit sa lahat, nakakasira sa iyong sariling kapayapaan. Bakit? Dahil kapag nakikinig ka sa tsismis, nagiging parte ka ng sirkulo ng negatibong enerhiya. Kung nakikipag-usap sila ng masama tungkol sa iba sa harap mo, sino ang magsasabing hindi ka rin nila pag-uusapan sa likod mo? Nagiging mas mapagbantay ka, mas alalahanin at mas nagdududa. Hindi na ito ang gusto nating maranasan sa ating edad, tama? Ang ating mga isip ay dapat napupuno ng kapayapaan, pasasalamat at positibong kaisipan, hindi ng alalahanin tungkol sa kung sino ang may problema o sino ang pinag-uusapan. Ang drama ay nakakapagod. Ang pagiging bahagi ng mga away o hindi pagkakaunawaan na hindi mo naman problema ay nakakaubos ng enerhiya. Sa halip na mag-enjoy ka sa iyong tahimik na buhay, ikaw ay nababahala sa mga isyu ng iba. Paano nga ba ito may iwasan? Kapag nagsimula na silang magkwento ng sismis o drama, matuto ang magpalit ng paksa ng maayos. Maari mong sabihin, naku, wag na natin silang pag-usapan. Alam mo ba, napansin ko ang ganda ng mga bulaklak sa daan kanina? O kaya, kumusta naman ang plano mo sa darating na pista? Kung hindi sila tumitigil, magandang diskarte rin ang unti-unting paglayo o paghahanap ng dahilan para umuwi. Ang paggawa ng desisyon na hindi makinig o hindi makisali sa tsismis ay isang malaking hakbang tungo sa pagprotekta ng iyong kapayapaan. Tandaan, ang iyong oras at enerhiya ay mahalaga. Piliin mong gamitin ito sa mga bagay na makakapagbigay sa iyo ng kagalakan, hindi ng gulo. At sa wakas, ang ikalimang uri ng tao na mas mainam na limitahan ang pakipag-ugnayan
ay ang may karapatan o ang mapagutos. Ito ang mga tao na sa kanilang pagtingin ay lagi may karapatan sa iyong oras, atensyon, at maging sa iyong pinansyal na tulong ng walang pasasalamat o pagkilala. Pakiramdam nila ay obligasyon mong gawin ang lahat ng kanilang gustuin o kailanganin. Sila yung tipong tatawag at agad na mag-uutos na gawin mo ito o yon, o kaya ay pupunta sa bahay mo at diretsyong hihingi ng pabor o pera nang walang konsiderasyon kung ano ang iyong kalagayan, kung abala ka ba o kung may kaya ka ba. Ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay nagdudulot ng matinding pagkapagod at pagkadismaya. Pakiramdam mo ay nagiging sunod-sunuran ka at ang iyong kabaitan ay inaabuso. Hindi ba't nakakapagpabalik ng sakit sa ulong ganitong sitwasyon? Lalo na sa ating edad kung saan dapat ay mas may kontrol na tayo sa ating sariling buhay at oras. Ang ganitong uri ng tao ay nagdudulot ng stress at minsan pa nga ay sama ng loob. Ang pagpaparamdam sa iyo na obligado kang tulungan sila sa lahat ng oras ay nakakapigil sa iyong kalayaan at kapayapaan. Maari rin itong magdulot ng pinansyal na problema kung patuloy kang magbibigay ng sobra-sobra sa iyong kakayahan. Sa ating pagtanda, mas lalong nagiging mahalaga ang pagtatakda ng mga malinaw na hangganan. Hindi ito pagiging maramot o walang puso, kundi pagiging matalino at responsable sa iyong sariling kapakanan. Kung nakakaranas ka ng ganitong uri ng tao, mahalaga na matuto kang magsabi ng hindi ng may paggalang, ngunit may katatagan. Maari mong sabihin, mahal kita, pero hindi ko kayang gawin yan sa ngayon. O marami akong ginagawa at kailangan ko ring magpahinga. Hindi mo kailangang ilatag ang lahat na iyong rason. Ang iyong kalusugan at kapayapaan ang iyong pangunahing prioridad. Kung mayroon kang kakayahang tumulong sa isang tiyak na paraan, maaari mong sabihin yon. Ngunit huwag kang mapakain sa ideya na ikaw ay obligado sa lahat ng oras. Kung patuloy nilang ipinipilit ang kanilang kalooban o nagagalit kapag hindi mo sila napagbigyan, ito ay isang malinaw na senyales na ang kanilang intensyon ay hindi malinis. Sa mga ganito ang pagkakataon, ang paglilimita sa pakikipag-ugnayan o paggawa ng mas kaunting pagbisita ay isang paraan para protektahan ang iyong sarili mula sa pagkaubos ng enerhiya at sa matinding pagkadismaya. Tandaan, ang iyong kapayapaan at kaligayahan ay hindi dapat ipagpalit sa anumang bagay. Hindi mo kailangan ng mga taong napapapain sa iyong mga takot o nagpaparamdam sa iyo na hindi ka sapat. Sa halip, palibutan mo ang iyong sarili ng mga taong nagpapalakas sa iyo, nagbibigay ng inspirasyon, at nagmamahal sa iyo ng walang pasubali. Ang pagiging mapili sa iyong mga kasama ay hindi pagiging selfish, kundi pagiging matalino. Ito ay pagpili na mamuhay ng may kapayapaan at kaligayahan, lalo na sa mga gintong taon ng iyong buhay. Kaya nga mga kaibigan, narito ang 5 uri ng tao na sa ating pagtanda ay mas mainam na limitahan o iwasan ang pagdalaw para protektahan ang ating kapayapaan at kaligayahan. Una, ang mga laging nagrereklamo at negatibo na nagdudulot ng pagkabigat sa ating kalooban. Pangalawa, ang mga manipulatibo at mapagsamantala na ginagamit lang tayo para sa kanilang sariling interes. Pangatlo, ang mga mahilig manghusga o kritiko na nagpapababa ng ating kumpiyansa. Pang-apat, ang mga tsismosa at mahilig sa drama na nagdadala ng gulo at negatibong enerhiya sa ating buhay. At pang-lima, ang mga may karapatan o mapag-utos na inaabuso ang ating kabaitan. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o pagputol ng ugnayan ng lubusan lalo na kung kamag-anak. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng malusog na hangganan at pagiging matalino sa pagpili kung kanino mo gugugulin ang iyong mahalagang oras at enerhiya. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang mamuhay ng may kapayapaan at kaligayahan lalo na sa panahon na dapat ay nag-enjoy na tayo sa bunga ng ating mga pinaghirapan. Huwag mo hayaang ang mga negatibong tao ay makasira sa iyong gintong taon.
Maliliit na pagbabago sa kung paano mo nakikipag-ugnayan at sino ang pinipili mong kasama ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ngayon, narito ang sorpresa na sinasabi ko kanina, ang pinakamahalagang tao na dapat mong iwasang bisitahin. O mas tama, ang pag-iisip na dapat mong lubos na iwasan ay ang ikaw na laging nagbibigay sa iba ng higit sa iyong sarili, ang ikaw na laging nagpapahintulot na maubos ang iyong enerya, at ang ikaw na laging nagmamalasakit sa kapakanan ng iba higit sa iyong sarili. Ang pinakamabisang paraan para maprotektahan ang iyong kapayapaan ay ang pag-aalaga sa iyong sarili. Ibig sabihin, una mong unahin ang iyong sariling pangangailangan, ang iyong mental, emosyonal at pisikal na kalusugan. Kung hindi mo aalaga ng sarili mo, paano ka pa makakatulong sa iba? O mas masahol pa, paano ka makakaranas ng tunay na kaligayahan? Kaya't ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa iyo. Ang pagkilala sa iyong halaga, ang pagtatakda ng mga hangganan, at ang pagpili ng mga relasyon na nagpapalago sa iyo, hindi nagpapahina. Gusto kong marinig ang iyong mga salubin at karanasan. Mayroon ka bang naranasan na ganito? Paano mo ito hinarap? Ibahagi mo sa comment section sa ibaba at baka ang iyong kwento ay makatulong din sa iba. Kung nakatulong sa iyong videong ito, paki-like naman at i-share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay na sa tingin mo ay makikinabang din. At syempre, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon at inspirasyon. Sama-sama tayong lumago at mamuhay ng may kapayapaan at kaligayahan. Tandaan, ang buhay ay isang regalo. Sulitin natin ito. Live your best life at every age.